May nagpapa-shoutout. So shoutout natin to si bilisan natin is Kahokay Vlog. So shoutout, support natin yung channel niya. So isa rin itong vlogger treasure hunter, Felix Divina Grace Jr. So ito yung nagpaparecord sa atin, Rosalito Ruzul. So shoutout sa lahat. Bukidnon TH, ito din yung taga Bukidnon na treasure hunting. Support din natin yung channel niya. So si Chanwars Official. So shout out Leah Jean, Son Cados. So shout out Bohol Treasure Hunter. So ito support din natin yung channel ni Bohol Treasure Hunter. So isa din ito masugid na taga-subaybay sa atin. So shout out ulit and God bless, more power. Sana magkasabay na tayo sa gawa natin ng vlog dyan sa inyo. So sana is makapunta ko dyan. Course sa Bandal. At saka ito yung kasama ko sa trail. Nagtago. Tungan lang ko nakita na kayo mong nango. Video ka ni. So ito yung kasama ko sa pagti-trail na motor, si BSD Woods and Water Trail, si Vernon. So shout out by GC Papaya, shout out Sir Ma'am Bambi Luna, so shout out from Davao City. Ariel B Pamplona, shout out. At saka akong pinaka the best nga cameraman, si Ondoy, sayang Facebook page is Yobno. So shout out lahat and may God bless all. Hello mga ka-true guide, kumusta? Ngayong araw na to is gagawa ako ng video o demonstrasyon na video para doon sa mga nagtatanong kung paano gamitin yung compass comparing general mapstone. So ayun, mayroon ako in-imprint dito. May mga dots makikita ninyo dito. So doon sa mga ginawang kong remap, sa nakikita niyo mga ibang video ko kagaya nito. So ayun, kailangan niyo subukan guys doon kung may compass kayo. So kailangan niyo subukan kung paano gamitin. Ulitin ko is mapstone comparing to actual area always comparing the mapstone. So di basta-basta na kung may makita kang marka, sinilsil, ibig sabihin is arrow to pointa, hindi yan. So mayroong ibig kahulugan ang ginawang marker na yan. Basta maraming explanation yan sa mga ginawa kong video, so makikita niyo yan. So ngayon ang gagawin natin, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa talaga ang remapping, comparing the compass to mapstone. So doon sa mga video ko na makikita niyo, sinulatan ko ng mga degree. So ayun, dito itong papel na to is tinandaan ko siya kung saan yung nagpoint yung east to west. So mayroon akong isang marka dito na nilinihan, so di klaro dyan sa camera na makikita niyo mamaya. So ngayon na kung paano i-decode to, tapos i-compare to actual area. So itong mapstone na to, so ito yung bagong in-upload ko na video. So nakikita niyo dito sa link dito. So makikita niyo na video. So kung paano ko siya dinicode, kinompare sa mga matatandang kahoy, mangga, ang ginawa ng mapa na to sa actual area. Natin simulan. So wag niyo pong kalimutan na mag-like, share and subscribe para doon sa mga gustong maging bida sa video na to sa next video natin. So huwag niyong kalimutan mag-share, likes and subscribe and hit the notification bell. At sana po din is i-add friend niyo po ako sa Facebook, Waway. At saka may group natin sa Facebook, Ana Estobar Waway. Tapos share niyo din o i-follow niyo din ako sa Waway, follow my page. So ayun, doon sa messenger, doon lang kayo magpasa ng mga sign o marker para makita ko doon kung saan yung next na maging bida sa video natin.
So ito na guys, pasensya kung medyo maliit yung dots na nakikita natin, pero itong bato na to is makinis. Makinis talaga siya, at saka ito lang yung mga dot at saka bihira talaga. So pinosisyon ko siya sa east and west kasi ito yung palatandaan ko, may nilagay akong maliit na linya doon sa actual area. So nilagyan ko siya ng to west, east and west. So dito yung east, dito yung west. So lagyan ko siya ng marker. Dito yung east and west. So kay itong dots na to is naka-aligned sa east and west. So ba't ko siya nalaman na itong dalawang dot na to is mapa o nagtriangulo na maps. So ito naka-point of triangle. So ganito. Nang nakita ko to sa area, ito yung dalawang dots at saka yung mangga. So minisure ko yung mangga, kinumpir ko yung mangga sa dots dito. Saan yung east to west, kasi yung mangga sa actual east and west. So kinumpir ko, nakita ko sa measure dito, ito yung east and west. So nilagyan ko siya ng compass. So ito yung east and west. So kinumpir ko siya sa compass, kung paano. So ito yung dots, sana nakikita ninyo. So ito yung east and west. So para malagyan siya ng marka, so actual na natin ito, lagyan siya ng numero. So ito yung linyahan natin. So kinumpir ko sa actual area, itong mangga sa east and west. So nakita ko ito east and west, walang iba dyan kundi ito lang. At kinumpir ko din dito, walang makaparihong mangga sa malapit kundi ito lang, na may mangga pa na kasama sa tabi. Ito walang kasama na dot kundi ito lang. So pagkatapos kinumpir ko, so nilagyan ko siya ng east and west 90 degree. So ayun. So nilagyan ko siya ng 90 degree. So pagkatapos para makita yung mangga na isa na malapit, so ito yung isang dot na maliit. Ito. So kinumpir ko siya sa actual. Kasi ba't naging accurate ito? Kinumpir ko sa actual. Tinargetan ko ng compass, nag-point sa north to east 30 degree, nag-point ito. So nilagay ko dito, ginilagyan ko ng 30 degree. So ganito lang, kung ano nakaposisyon dito, 30 degree. At pagkatapos ito, saan makikita dito yung deposit o dipo. So walang dot dito kagaya nito, kasi ito yung mangga sa actual sa nakita niyo unang video. So ito yung dots at saka ito yung mangga 30 degree, east to north. So dito rin is kinapi niya reflected kasi. So tignan nyo dito ng mabuti, dito yung marka na di klaro pero nag form of X. Ito yung nag form of X. So ito na yung prospect nga deposit. Ito yung nag-form of X. So nilagyan ko siya ng compass. Nilagyan ko siya. Ganyan. So halos pareho lang siya. 30 degree din ang kalabasan. Pero sa actual area, wala ka makikita na isang puno. Kundi missing ang nakalagay dito. Walang nakalagay na kahit anong puno. Kundi missing. Ito lang. So paano mag-comparing yung itong mangga na isa sa east at saka dito sa mangga na isa na naka-point sa 30 degree. So gamitin natin yung compass, lagyan din natin, minisure ko siya. So naka-point din siya sa 140 degree. So nilagyan ko siya din ng 140. So para matuntun itong manggang isa, dito ka sa west, point mo yung mangga na nagpo-point sa northeast na 30 degrees. So point mo yung deposit para matuntun mo. Ganun lang siya basahin o dali siya makita. So
So lagyan mo siya ng arrow. So kung anong nakadetalye dito sa compass, kagaya nito. So nagpoint siya sa east 15 degree to 85 degree. So 85 degree. (85 degree to 90 degree). Ito yung point niya. So halos pareho lang siya. Naka-form of diamond. Ito yung naka-form of diamond. So ganun lang siya basahin. So natunto na natin yung deposit na isa. So kung paano mahanap itong mga dots, kung gusto mong tapusin o gusto mong matuntun talaga yung lahat ng mga prospect, mga nature, century tree or ano pang klase na talagang makaka-amaze ng isip mo. So itong dots na to, so compare mo din sa compass. Kailangan nga i-compare mo siya sa compass kung paano. So ganito din. So kagaya nito, ito yung isang dots, naka-point siya sa 10 degree north. So lagyan mo siya ng linya 10 degree para kailangan lagyan ng numero para siguradong matandaan. So ganito siya basahin. Hindi pwedeng basta-basta lang pag reading mo sa tabi, ganoon na din. Kailangan na hukay ka na sa kabila, gilid. Hindi pa pwede yan para sa akin. So itong mangga na to dito sa east, natapos na tayo sa east, na point dito sa south. So dito tayo sa west na mangga. Mangga is ito yung main na basihan natin sa dito sa mapa. Kaya sinasabi kong mangga. So that's ito. So compare natin dito, lagyan natin ng compass ulit. So linyahan natin. Tapos kung anong nakadetalye dito sa linya, kasi naka-straight. So pag makita mo dito is 150 degrees. So 150 degree yung ilagay mo. 150 degree pointer to southeast. So dito na part, so malamang hindi na siya klaro, pero bilugan ko siya. Ito. That's din ito. So paano siya matuntun? So ito din, bilugan mo din dito, pointer din sa compass. Ano mo sa compass? So pareho lang, nagpo-point din siya sa 30 degrees. So 30 degree, lagyan mo siya ng 30 degree dito para sigurado matandaan mo. So halos pareho siya. Ito yung 30 degree dito, 30 degree din, tapos 30 degree. So ito na din na dot, at saka dito sa mangga na nagpo-point kanina sa west, lagyan natin ng compass ulit. Ito yung linya. So nagpo-point siya sa north. So nakikita niyo naman siguro, nag-point sa north. So nag-point sa north. So nakikita niyo. So point sa north, 360 degree north. So ayun. Ganito ko siya gagawin. Ganito ko siya ginagawa kung paano siya i-remap ang mapstone nga nilagay sa bato. So gusto mo ubusin to lahat. So siguradong matutuntun mo. Dito na din sa main na east na mangga kanina. So dito yung point mo. Lagyan mo din siya ulit ng compass. So ano nakadetalye dito? So pareho lang din dito sa isa. Kanina is 140 degree, ngayon is 110 degree na. So napakalayo na yung pinunta niya kasi napakalawak na area to. Kasi dito pa lang sa mangga, halos umabot na siya ng 90 meters east and west. 90 meters yung layo ng mangga dito. 90 meters. So napakalayo na dito. Kasi ito yung river na nakita niyo sa mga video. Ito yung river. So ito, paano mo i-compare to? So ganun lang. Continue mo lang siya, lagyan ng compass. So ano nakadetalye dito? Tingnan niyo ha. So nakalagay dito is 10 degree. So lagay natin ng 10 degree. So halos kahawig to lahat, kahawig lahat. So 10 degree. So
itong dots na to, paano i-compare sa mapstone, kasi natuntunan natin yung mapstone sa dalawa pa lang na angle. Ito sa mangga to mangga, mangga to east, to mangga to west. So madali lang siya na kinompare. Dito pwede mo siya i-compare sa dito. So ito yung unahin natin para hindi kayo malito. Point natin dito. So ano nakadetalye, nakalagay din is 110 degree. So lagay natin 110 degree. So pareho lang siya sa una na binasi natin dito. Pareho lang 110 degree. So ito, balik tayo dito sa mangga sa west para matuntun to o matarget natin tong deposit na prospect kasi nag form of X. So lagyan lang siya ng compass. Ano yan, linyahan lang. Tapos ang nakalagay dito is 60 degree northeast. So 60 degree. So ito, marami na, medyo na kayo malilito dyan. Ito din, ito natin, itong malayo na to. So paano i-compare o i-target dito at saka dito. So unahin natin to dito. So lagyan lang siya ulit ng compass, linyahan. So anong point na dito? East and west. So hindi niyo makikita. So ito, paano i-compare to? Itong dots na to at saka dito. So lagyan ng compass. So nakita niyo dito, east and west. So 90 degree point. 90 degree point. So yung 90 degree, so nakikita niyo dito 90 degree east and west. Ganito din, ganun din dito. East and west. So pareho lang, halos pareho lang tanan yan guys. Pabalik-balik lang yung mga degree using compass. So dito sa deposit at saka dito, so compare natin. Medyo na malakas yung boses ko kasi umuulan dito. Wala akong magawa kaya dinikod ko to. Para ito sa inyo guys. So anong nakalagay dito? So naka-point siya sa pareho lang din. Dito 120 degree. So 120 degree. So maliit lang yung diferensya ni dito. 120 degree, 110 to 120 degree. Point niya yung deposit. So mayroon pa bang dots dito? So kung gusto niyo din isama ito, pwede na din. Lagyan na rin ng compass. Para sigurado na makikita niyo lahat. So naka-point siya dito is 50 degree. 50 degree. Tapos point nyo yung deposit dito. So nakalagay din east and west. So pareho lang. So tignan nyo, east and west. So 90 degree. So pareho lang. So kung gusto mo i-compare din dito, pareho lang din. So nakalagay dito is 90 degree. 80 degree. 80 degree. 70 degree pala, sorry. 70 degree. So ayun. So sana naintindihan niyo guys kung paano ko siya dinicode o i-decode o paano ko siya gagawin o ginagawa. Mapstone comparing to actual area. So sigurado guys, mas madali lang siya talaga hanapin yung mapstone kasi yung mapstone o bato na nilagyan ng mga dots o marker sa bato, kailangan compare talaga always sa actual area. So ganun lang. So kung wala pang mapstone na nakikita, so kailangan kagaya sa dinicode ko nung una na matandang mga mangga na 3 na mangga, saka itong puno dito, kailangan din na kung measurein mo din yun sa actual yung mga mangga kagaya ng ginawa ko. So tinarget ko siya. So pag nilagay ko siya sa mapstone o ano nakadetalye, so kailangan talaga na i-compare talaga sa kung hindi mo pa nakita yung mapstone, kailangan na yung mga matatandang puno kagaya ng nakita niyo sa video, 3 puno ng mangga yung binasa ko kasi hindi pa nakita yung mapstone. So ganito yung gawin. First, hinanap ko yung mangga. Pumunta ako dito sa east na mangga at saka dito sa west. Kasi 3 mangga kasi na ganitong posisyon. So dito lang yung posisyon ng mangga. So itong mangga na to,
Ito yung east, ito yung west, ito yung north, at saka south. So dito sa araw, dito ako sa S na mangga. So tinargetan ko siya ng compass point talaga, sentro talaga siya ng 90 degree. Walang labis, walang kulang. Pagkatapos dito ako sa west na mangga. So tinarget ko dito ng compass. So ang lumabas dito is 30 degree. 30 degree northeast. So pagkatapos dito, tinarget ko din siya ng compass dito sa mangga. Sa northeast, point ko rin dito sa east na mangga. So ang kalabasan, ang nilabas niya dito is 140 degree. So dito din, kasi wala akong prospect na deposit kung saan ilagay, kasi malayo dito sa actual, di pwedeng dito yung deposit. So inisip ko, bato lang, walang bato na nakalagay dito na point dito sa area. So ang inisip ko is reflected na mangga ito. Ito yung mangga sa actual is mapa. Reflected. So ang ginawa ko, tinarget ko 30 degrees. So pumunta ko dito sa east na mangga. Tinarget ko siya ng 30 degree. So missing. Walang makikita mo dito. Walang makikita na kahit anong kahoy dito. So tinarget ko siya 30 degree. Nang in-step ko dito, ang kalayo is 16 meters ang layo dito sa mangga. Saka dito, ginaya ko rin dito 16 meters. Or 16 steps. Pagkatapos nang nakita ko dito na nakita ko rin yung mapstone dito banda. Dito banda yung mapstone na hindi nakadetalye dito sa mapstone na to. Dito hindi siya nilagyan dito sa mapstone, walang dots dito. So dito ko nakita yung mapstone na kinumpare ko din sa mga dots na to. Ito, kinumpare ko din dito na parihong angle. So ganyan lang siya guys kung paano siya mahanap. Kasi but ito rin last na katanungan, ba't mahanap yung deposit? Kasi ito lang yung nag-iba. Nagmarkang X. Kung hindi man siya X, nag-form of box o rectangle o square. So yun na yun ang deposit, wala nang iba. Saka dito rin, nagpa-point is 90 degree. 85 degree, sorry, rather. To 90 degree. So wala na, tumbok na lahat kasi reflected. Ulitin ko is reflected. So kailangan tandaan nyo ito lahat guys. Napaka laking tulong ito sa inyo sa lahat ng mga gustong makakamit ng mga ginto na hinahanap natin sa Yamashita Treasure na binao nila. So maraming salamat guys. Sana'y nakatulong tong video na ginawa ko para sa inyo. So sana'y naintindihan niyo yung mga paliwanag ko doon at saka sa mga nakita niyong video. Sana'y naintindihan niyo po. Sana'y maging successful tayo lahat. Sana po hindi kayo nalito sa mga ginawa kong video na dinimo ko sa ngayon. So maraming salamat po at sana'y God bless. Habol pa pala, may nagpapa-shoutout. So shoutout natin to si bilisan natin is Kahokay Vlog. So shoutout, support natin yung channel niya. So isa rin itong vlogger treasure hunter, Felix Divina Grace Jr. So ito yung nagpaparecord sa atin, Rosalito Ruzul. So shoutout sa lahat. Bukidnon TH, ito din yung taga Bukidnon na treasure hunting. Support din natin yung channel niya. So si Chanwars Official. So shout out Leah Jean, Son Cados. So shout out Bohol Treasure Hunter. So ito support din natin yung channel ni Bohol Treasure Hunter. So isa din ito masugid na taga-subaybay sa atin. So shout out ulit and God bless, more power. Sana magkasabay na tayo sa gawa natin ng vlog dyan sa inyo. So sana is makapunta ko dyan. Course sa Bandal. At saka ito yung kasama ko sa trail. Nagtago. Tungan lang ko dun, nakita na kayo mong naungo. Video ka ni. So ito yung kasama ko sa pagti-trail na motor, si BSD Woods and Water Trail, si Vernon. So shout out by GC Papaya, shout out Sir Ma'am Bambi Luna, so shout out from Davao City. Ariel B Pamplona, shout out, at saka akong
pinaka the best nga cameraman si Ondoy. Sayang Facebook page is Jobno. So shout out lahat and may God bless all.